Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Asahan niyo po ang aming suporta bilang mga Muslim dito sa Barangay Baclaran. Full support po kami kay BP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Allah bless you. Tayo po ay nagsiselebrate ng ating isang taong anibersaryo ng ISMP Baclaran Chapter at binabati na rin po natin si VP Sara sa kanyang kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday VP Sara! Happy birthday VP Sara! Okay. Happy birthday, VP Sara Duterte! Happy birthday, VP Sara Duterte! Pakatatag ka lang, ma'am. Alam namin, pinagdadasal ka ng ating mga kapatid dito sa Barangay Baclaran na malalagpasan din natin lahat ang mga problemang ito. At sa 2028, ikaw na ang dinideklara naming presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, VP Sara! Happy birthday, VP Sara! Okay. Representative ng Barangay Baclaran, Mami Bilin, Friday, at ang Human Society sa pangunguna ni Ate Malu at sila Ate Jackie, sa ating mga barangay tanod, sa ating mga kapatid na Muslim at Christian na nandito, at syempre ang aking pinsan na siya yung isa sa nagbigay ng colorful dito sa event na to. Walang iba kundi si Munauray, Hadja City Munauray. Ito pong nakikita nyo colorful, sa kanya po ito galing. Ginagamit po ito kapag may mga mahalagang bagay o event na ginagawa natin dito sa lungsod ng Pasay at Parañaque. Unang-una ho sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga bisita natin na nandito ngayon dahil binigyan ho tayo ng pagkakataon para dito sa event na to, programa ng feeding program para sa Barangay Baclaran. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Asahan niyo po ang aming suporta bilang mga Muslim dito sa Barangay Baclaran. Full support po kami kay BP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Allah bless you. Sana ho, bigyan pa tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala para mailuklok muli ang Duterte itong darating na 2028 na eleksyon dito sa Pilipinas. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo nandito kasi tayo po ay nagsiselebrate ng ating isang taong anibersaryo ng ISMP Baclaran Chapter at binabati na rin po natin si VP Sara sa kanyang kaarawan. Amen? Okay ba? Okay. So ngayon lahat po ng mga kabataan papakainin po natin sila ng hot meals. So pipila po tayo ng maayos and then yung mga ating mga bisita, stay lang po muna kayo dyan. Unahin muna po natin yung mga kabataan, okay? Yung mga children, okay? So children, form your line now. Magandang araw po. Ngayon po, ginanap po namin ang unang anibersaryo po ng Inday Sara na Movement, Philippines, Baclaran Vendors Christian Muslim Association po, chapter. Kayon po, dahil po tuwing taon-taon po simula pong naging Vice Presidente si VP Sara,
kami po ay nag-commit na po na magkakaroon po kami lagi ng mga charity events like po sa ngayon po kami po ay nagpa-food feeding sa ating mga kabataan dito sa Barangay Baclaran. Kami po ay nagpapasalamat dito sa Barangay Baclaran bilang Muslim community dahil at least naipapakita namin yung suporta namin sa kay Inday Sara dito sa Barangay Baclaran. So again, maraming salamat po muli sa pagtanggap o pag-imbita sa amin dito sa feeding program na ito. At happy birthday kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po binabati po namin ang aming Madam Sara Duterte. Happy birthday po, Madam. Asahan niyo po na kami mga vendors dito sa Baclaran Chapter ay mananatili po sa puso't diwa namin ang pagiging Sara Duterte po. Kami po ay nagkakaisa upang magkaroon ng kaayusan at magandang hanap buhay dito sa Baclaran. Sana po tayo lahat ay sama-sama at ipanalangin po natin ang maging makatotohanan po ang magiging presidente po natin sa 2028. Mabuhay po kayo, Madam Sara Duterte. Okay. Kaalaman ng ating mga viewers, so paano po nag-umpisa itong grupo ninyo na ito? Dito po sa Muslim community ng Barangay Baclaran, actually matagal na po ito. So bilang chairman ng Muslim Affairs dito sa Barangay Baclaran, kami ay nakikiisa na naniniwala kami sa paninindigan ni VP Sara sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas. So kami po ay handang tumulong, sumuporta sa kanila bilang Muslim community ng Barangay Baclaran. So gaano naman karami yung membro ninyo, sir? Dito po sa Barangay Baclaran, sa mapping po namin, lahat to ng Muslim dito is nasa amin yung mapping. So almost 10,000 po ang Muslim community, Muslim dito sa area namin. Yun ang member. Pangalan sir, Pangalan po at pangalan. Si Dato Malang Maki, chairman ng Muslim Affairs ng Barangay Baclaran. Baka may mga tanong po kayo, sige. Question. Tanong. Wala nang tanong. Ano bang tanong? Para ready kami. Sagutin po namin. Okay, Chairman, thank you. Thank you po. Thank you din po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana po isama-sama po natin. Magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa lahat. Sama-samang ipaglaban ng Sara Duterte 2028. Tayo naman, 'di ba? Sabi nga ni VP Sara, handa naman siya sa bloodbath. So, ready na ang defense team ni VP Sara. Pero ang tanong ko lang bilang supporter, may numero ba sila? Yun lang naman din ang endgame nito. Dahil alam naman natin, ang impeachment ay hindi naman yan talaga literal na court procedure, kundi isang political procedure din. Kung ilan ang boto mo, yun naman tagang bibilangin kung matutuloy o hindi. Papaalala ko po, ang kailangan lang po ni VP Sara, 9 na boto. Meron po tayo magigiting na 13 na patuloy na kinakasuhan. Hindi natin malaman bakit laging kinakasuhan. Ang panakot po ng minority, iiwanan daw po nila ulit sa Lunes kung meron na naman daw balakin. Ang tanong naman po natin bilang taong bayan, bakit kailangan isalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino para lang sa politika? Hindi ba dapat magtrabaho na tayong lahat? At unahin nyo na ang masang Pilipino, ang mga naghihirap, puro po tayo politika. Ang tanong po namin, ano bang kasagutan sa problema ng bayan? Kahit po ma-impeach nyo at makakasuhan nyo yung 13, gutom pa rin po ang mga Pilipino. Kaya ang daing namin, solusyon, hindi politika. Yun po ang mensahe namin. So ang ibig sabihin ng mag-walk out sa uli sila, sir. Oh. Talo Hindi na naka-area. Ito Ang ibig sabihin nun, talo na sila. Tinanggap na nila yung pagkatalo. nasa kanila yun. Kasi kung ikaw naman tagdedebate ka, ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, at habang buhay sila, hanggang nakatermino silang bilang senador, magdebate. At ang ending ng debate, solusyon. Hindi magwo-walk out ka. Pag hindi mo na ibigay yung gusto mo, mag-aal sa baluta ka para kang batang ilagawan ng candy, buti pa nga yung bata, ay nakakaintindi ng sitwasyon. Ang tayo naman, ang pakiusap natin, doon sa mga senador natin, solusyon po sa problema. Yun po ang kailangan namin. Hindi po gulo. Sir, ano pong masasabi ninyo na itong si Senador Jingo Estrada ay nag-bill na po ng 90,000 at ito pong si
Senador Marcolita ay meron akong hold departure order po. Una po sa lahat, maliwanag naman po na para po sa opinion ko lang po to, hindi po to opinion ni Nino man, parang nasa diktadurya na tayo. Hindi nga lang nilalabas sa papel, pero parang gano'n na dahil kapag opposition ka, kundi kaso, panggigipit, o kaya naman pananakot. Ang demokrasya dapat pinakikinggan ang bawat isa. Bakit humantong tayo sa ganito na lahat na lang ba ng papabor sa bayan ay kakasuhan at hindi papabor sa gobyerno ay tatakutin? At sa majority 13, dito si Senator Amy Marcos na lang daw po ang hindi kinakasuhan. Ano masasabi niyo po? Hindi kinakasuhan, hindi pa natin alam. Malayo-layo. Hindi kakasuhan. May sinabi ba sila na hindi kakasuhan? Siyempre kapatid eh. Kapatid ba? Siyempre kapatid, kaya hindi nila kakasuhan. Ano pa nga ba? Diba? Sagot, ano pa? So kaya ko nasabi kanina na ibig sabihin na pag-walkout nila na tatanggapin na nila yung pagkatalo nung panahon na sila yung nasa majority. So si Marcolita lang hindi siya nag-walkout, siya lang ang Alam mo sir, may ang pag-walkout kasi sa Senate, meron na yan, base din sa sinasabi ng mga senador, meron ng decision ng Supreme Court dyan. At nung last interview ni Senator Marcoleta doon sa Eagle News, ang sinabi niya, meron daw ruling ang Senate na kapag nag-walkout, pwede daw ipa-aresto ng majority yung mga nag-walkout. Pero hindi nila ginawa because siyempre gulo naman yun, di ba? Ako, ang pakiusap lang naman natin doon sa 11, noong natalo si Senate President Escudero, maluwag sa puso ni Escuderong bumaba. Walang narinig mula sa minority ang majority. Bakit nung nanalo na ngayon ang majority na pinamumunuan ni SP Cayetano, unang araw pa lang lahat hanggang ngayon ang pinag-uusapan pagpapatalsik? Bakit puro ganon? Ano ang solusyon sa problema? Wala. Naaantala yung gobyerno, yung Senado sa dapat niyang gawin dahil puro na lang walk out, away, sigawan, 'di ba? Nauuwi sa ganun eh. Hindi yung pinaka main point. Sagutin nila kung anong gagawin natin sa krisis sa gasolina. Mataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, investor, at higit sa lahat, pagkawatak-watak ng mga Pilipino, kailangan may tagline ka sa noo, Duterte ka ba? Marcos ka ba? Leni ka ba? Risa Ontiveros ka ba? Bakit ganon? Hindi ba pwede Pilipino tayong lahat? Pangu naman tayong lahat, yung iilan. Negro naman tayong lahat, iilan. Pilipino tayo. Bakit ganon? Bakit kinakailangan puro na lang politika? Ano? May isa pa. Ano pong masasabi ninyo doon sa press con po ni Senator Mig Zubiri na sinasabi niya po na kaya siya Cyber-libel talaga makukuha. nag-minority dahil ito pong apat na senador ay bumoto daw po sa kanya na siya po ay alisin pagka Senate President. Ayun nga, 'di ba? Una sa lahat, ang tanong ko lang naman din, akala namin noong binapalabas si Senator Amy Marcos yung expose niya regarding sa gagawin nila sa konstitusyon natin, nagalit si Miguel Zubiri dahil doon sa video. Lumalabas pala, bitter pa rin siya doon sa apat na hindi bumoto pabor sa magiging Senate President niya ulit. So merong tampo, meron doon sa loob na galit. Hindi dahil sa mali daw yung ginagawa ni Senator Amy, kundi nagtatampo si Miguelito. Ang tinatanong naman natin kay Miguelito ngayon, ang tanong namin, Sen Miguelito, Migs, Bukidnon ka, Mindanawang ka, humingi ka ng tawad sa mga taga-Bukidnon dahil alam mo na dapat nasa majority ka, dapat pro-Duterte ka, pro-bayan ka. Ba't napunta tayo sa minority? Diba? meron akong nabasa sa sa wall ko. So hindi naman daw impeachment yung kinatatakutan ng minority. Ang kinatatakutan nila yung mali-malita na yan na makakalkal. Ano masasabi mo? Ayun nga, siguro. Ako naman, ang pakiusap ko kay Senadora Pia Cayetano, simulan na natin. Kung Monday, kung mag-aaway-away lang naman din kayo sa plenary, hanggang Wednesday na lang kayo, simulan mo na ng Tuesday, mag-hearing na tayo ng Blue Ribbon. Di ba? At iniimbita natin lahat ng kababayan natin, Kesehod, ang loyalista, DDS o ano ka pa man, Pinkihan, manood tayo. Hayaan natin yung ebidensya lumabas sa bunganga ng mga witness at doon tayo humusga.
para malaman na natin kung totoo ba'y mali-malitang ninanakaw nung iilan daw mga politiko. Kasi lahat naman yan hearsay pa lang din eh. So kapag naka-oath sila, mapapakinggan natin kung anong totoo.